Mga hamon na hinaharap ng ASEAN. Balik-aral questions. Number 1. Anong layunin ng Association of Southeast Asian Nation o tinatawag na ASEAN? Number 2. Anong tatlong mga pangunahing komunidad ng ASEAN? Number 3. Ano ang nakatuol sa cultural community at political security? Number 4. Bakit mahalaga sa mga timog silangang bansa ang ASEAN? Number 5. Bakit at paano itinatag ang ASEAN? Mga hamong hinaharap ng ASEAN. Sa kabila ng pag-unlad ng ASEAN, marami pa rin itong kinahaharap na hamon. Isa na rito ang kakulangan sa mga matatag na institusyong mapapatupad ng mga kasunduan. Nahirapan din ng ASEAN sa pagpapanatili ng pagkakaisa dahil may kanya-kanyang interes at prioridad ang bawat bansang kasapi. Ito ay naging hadlang sa mabilis na pagresolba ng mga suliranin sa rehiyon. Hamon geopolitikal. Naharap ang ASEAN sa malaking hamon na dulot ng matinding kompetisyon sa pagitan ng Estados Unidos at China para sa impluwensya sa Asia Pacific. Dahil dito, napipilitan ng ilang bansa na umanap ng balanseng posisyon upang hindi mapunta sa ilitan ang dalawang makapangyarihang bansa. Kasama rin sa mga hamon ang mga sigalot sa teritoryo tulad ng issue sa West Philippine Sea. Hamon sa ekonomiya at digital. Patuloy ang hamon ng ASEAN na punan ang agwat sa antas ng kanluran ng mga bansang kasapi. Kailangan nito ng mas maayos na regulasyon at integrasyon upang maging malaya at maayos ang daloy ng mga produkto. Dagdag pa rito ang mabilis na pag-unlad ng cybersecurity at digital economy ay nagdadala ng bagong panganib. Kaya kailangan ng ASEAN ng mas mahusay na patakaran upang maprotektahan ang rehiyon laban sa mga banta sa online na mundo. Ngayon magkaroon tayo ng maikling pagsusulit. Number 1. Ano ang kailangan ng ASEAN upang mapanatili ang pagkakaisa? A. Kompetisyon. B. Pagtatalo. C. Pag-iwas sa bawat bansa. O letter D. Pagtitiwala at kooperasyon. Ang sagot ay letter D. Pangalawa, bakit mahalaga ang pagpapatuloy na pag-uusap sa pagitan ng mga bansa sa ASEAN? A. Para makapag-away. Letter B. Para magkaroon ng ingay. Letter C. Para mapanatili ang kapayapaan at maayos na ugnayan. O letter D. Para maghanap ng bagong kaaway. Sagot, letter C. Pangatlo, ang hindi pagkakaunawaan sa hangganan ay kabilang sa A. Turismo. B. Seguridad. C. Kalikasan. O letter D. Edukasyon. Answer, letter B. Pangapat, ang pagkakaiba ng sistemang politikal ng mga kasapi ay nagdudulot ng A. Mabilis na pagdedesisyon. B. Walang epekto. Letter C. Pagdami ng proyekto. Letter D. Mabagal na proseso sa pagdedesisyon. Ang sagot ay letter D. Panglima, alin ang may kinalaman sa hamon sa ekonomiya at digital? A. Paglagi ng palay. Letter B. Cybersecurity. Letter C. Pagpapaganda ng kalikasan. Letter D. Tradisyonal na kultura. Ang sagot ay letter B. Number 6. Paano makakatulong ang mas mahusay na patakaran sa digital na issue? Letter A. Magpapalakas ng gaming sa ASEAN. Letter B. Papabilis ng internet speed. Letter C. Magbibigay ng free wifi. O letter D. Protektahan ang rehiyon laban sa online threats. Ang sagot ay letter D. Number 7. Isa sa mga banta sa seguridad ng ASEAN ay A. Krisis sa pangkat etniko. Letter B. Pagkagat ng lamok. Letter C. Pagbabago ng klima. O letter D. Traffic sa seguridad. Ang answer ay letter A. Number 8. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng isang layunin sa ASEAN? Letter A. Para maging sikat sa internet. Letter B. Para makapit ang kapayapaan at pagunlad. Letter C. Para maging tourist ang lahat. Letter D. Para magkaiba-iba ang direksyon. Ang sagot ay letter B. Number 9. Ayon sa konklusyon, paano mabait ang ASEAN ang mga layunin nito? A. Sa pagtalo. Letter B. Sa paghihiwalay. Letter C. Sa pagtutulungan.
O letter D, sa pag-iwas sa isa't isa? Ang sagot ay letter C. Sa iyong palagay, ano ang pinakamalaking hamon ng ASEAN ngayon? Ipahayag ang iyong sariling sagot. Sana naman marami kayong natutunan ngayon sa aming aralin. Yun lang po at salamat.